Pag sinabing seafood, ano po yung recipe nyo? Dito po sa amin, ito po talaga yung pinaka-blockbuster. Tara po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa pagluluto ng seafood curry. Napakadali talagang magluto kapag nakaprepare na po yung lahat. Dito po, pre-boiled po yung ating pong tahong. Ang ginawa ko lang po, nagpakulo po ako ng tubig, nilagyan ko po ito ng luya, wala pong kahit anong pampalasa. Saka ko po nilagay yung tahong. Then nung bumuka na po ito, hinango ko na po. Tinanggal ko yung kabilang shell, then nilinis ko na rin po yung pinakatahong, tinanggal ko na rin po yung parang buhok sa gitna. Sa ating alimango naman po, nabili ko po ito ng buhay pa. Bali doon po sa pinagpakuluan po ng tahong, nilubog ko po ito doon ng ilang segundo para mas madali ko pong malinisan. Saka ko po ito binabrush po talaga ng isa-isa para malinis po talaga yung shell at tinatanggal po yung mga parteng hindi naman po natin kinakain. Yung 3 pirasong ito, nabili ko po ito ng 400 pesos dito sa amin. Lahat po ito maaligi. Isa lang po yung pinabuksan ng aking mister para yung dalawa daw po, bubuksan na lang daw po habang ito po ay kinakain. Kapag ready na nga po ang lahat sa isang kawali, mag-isa po tayo ng bawang. Kapag tuluyan na pong lumabas yung aroma nito at medyo natotoast na rin po, igisa na rin po natin yung ating kaunting luya. Gisahing mabuti bago naman po natin isusunod yung ating sibuyas. Dapat po maluto nating mabuting sibuyas dahil dito po mamaya sa ating gagawing sauce, saglit na lang po natin itong lulutuin. Kapag gisadong-gisado na nga po yung ating mga aromatics, ibuhos na po natin yung ating kakanggata or yung ating unang piga. Dito po may naka-ready akong coconut milk or yung ating pangalawang gata. Pero una ko pong nilagay ito pong ating coconut cream. Then lalasahan na po natin ito. Sa pampalasa naman po, nakadepende na po ito sa inyong preference. Pero sa akin, medyo marami-raming paminta, kaunting MSG, at yun nga pong ating curry powder. Dahil nga po yung curry powder ay maalat-alat na, sa bandang dulo na po ako, dun po sa malapit na po nating patayin yung apoy, mag-a-adjust po ng alat or yung pinakalasa nito. Bali 2 kutsarang punong-puno po yung curry na aking inilagay dito. Huwag naman po nating hayaan na ma-overpower po ng curry yung pinakalasa or sarap na po ng ating pong seafood. Kapag kulong-kulo na nga po ito, umpisahan po natin sa paglalagay po ng ating tahong. At yung sauce po, bantayan po ninyo. Kapag para po sa inyo napakalapot po nito, mag-add po ng paunti-unting coconut milk. Mag-start po muna sa 1/4 cup bago dagdagan kung sakaling mas malapot pa po ito sa inyo. Sinunod na nga po natin yung atin pong hipon. Yung coconut cream nga po na nilagay ko rito ay nasa 2 1/2 cups. Isusunod na po natin yung ating mga crabs. Hindi lang po naipakita sa video pero dahil medyo nalalaputan nga po ako sa pinaka-sauce, nakapag-add po ako rito ng 1/2 cup ng ating coconut milk. Yes, pwedeng mauna yung coconut cream bago yung coconut milk. Depende po ito sa ating recipe at syempre depende po ito sa nagluluto. Ang importante lang naman po talaga sa tuwing gagamit po tayo ng gata, mapakuluan o maluto po natin itong mabuti. Yung ating pong pusit, ilagay po natin kapag halos paluto na po talaga yung ating ulam. Then dito ko na po ito hahaluin mabuti. Tikman, i-adjust nyo na po yung lasa. Kung sakaling matabang pa po para sa inyo, mag-add po ng kaunting asin. Pwede rin pong mag-add pa ng paminta. Sa paglalagay po ng sili or kung gusto niyo pong lagyan pa po ito ng siling pula, nakadepende na po ito sa inyong preference. At ready na nga po itong ating seafood curry. Tingnan nyo naman po, sauce pa lang po talaga nito. Napakasarap na. Huwag kalimutang magsaing dahil siguradong mapapakanin ka po dito. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!